Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana, gumising ng maaga. Lah, ihahatid na pala namin si tita sa terminal ng bus. Uuwi na kasi siya ulit sa Cavite. Alas 5 pa nga lang ng umaga ay umalis na kami. Pagkahatid nga namin kay tita, dumiretso naman kami sa palengke para mamili ng mga isda. Sakto nga at may naabutan kaming murang salinyasi. 50 nga lang ang 1 kilo. Pang ulam namin at ng mga alaga namin. 3 kilo na nga pala yung binili namin dahil bihira lang kaming makatsyempo ng ganun kamura. Bumili na rin pala kami ng tulingan at barakuda. Puti nga ito kung tawagin sa amin, pero di ko sure kung barakuda nga ba yan. Pagka-uwi nga namin, nilinisan ko na din agad yung mga pinamili naming isda. Humihingi pa nga itong sikuting, hindi na makapag-antay. Mamaya nga. Pagkatapos ko nga maglinis, nagluto naman ako ng almusal namin at medyo marami ang nakalinyang gagawin ko sa araw na ito. Nung natapos nga kaming kumain, pumunta na ako sa kubo para simulan itong paglilipat ng orchids dito sa nakuha kong kahoy. Dito ko nga siya ililipat para mas maayos tingnan. Sunod ko namang inilipat itong santol na napatubo ko nung bumisita dito yung kapatid kong silay at nagpabili yung pamangkin kong si Sayen ng santol sa palengke. Nilipat ko na nga rin pala itong mangustin na napatubo ko. Pasalubong pala ito ng kapatid ni Lalab galing Davao. Sunod ko namang inilipat itong longga na napatubo ko rin. Hindi ko na nga lang maalala kung saan galing. Pinaparami ko nga yung mga tinatanim kong namumunga na puno para pagdating ng panahon, iba't ibang prutas yung meron kami dito sa bukid. Pagkatapos ko nga dyan ay nagluto naman ako ng sinigang na isda na binili namin kaninang umaga. Habang nakasala nga itong isda, namitas muna ako ng talbos ng sampalok para mas masarap at dagdag asim na rin. Pagkapitas ko nga, hinimay at hinugasan ko na ito at nung kumulo na nga ay inilagay ko na itong dahon ng sampalok. Kita mo naman yan, napakasariwa at mukhang masarap naman tingnan, diba? Nagprito na din pala ako ng daing na bangus para kila Kuya Joel na gumagawa dito sa bahay ni Tita Din. May dadalhin kasi siyang lutong gulay. Habang nagpiprito nga ako, itong si Lalab naman ay nagre-repack ng sunflower seeds. Inaantay na nga lang pala namin yan si Tita Din para sabay-sabay na kaming kumain. Sigurado kasing hindi pa siya nakakatikim ng isdang niluto ko ngayon. Kahit si Lalab ay first time niya rin raw matitikman. Maya-maya nga lang ay dumating na rin si Tita Din. Tara, kain tayo! Habang kumakain nga kami ay kinikwento ko sa kanila na paboritong isda yan ni Mama dahil wala masyadong tinik at masarap ang lasa niya. Masarap din nga pala ito kung prito. Niloloko ko nga dyan si Lalab kasi tinanong niya ulit kung anong klaseng isda yan. Hindi ko nga kilala isda na yan. Tilapia yan? Na ano mo na? Nalagay mo na? Napicturean mo? Marami pa kasi siyang hindi natitikmang isda. Kaya pag may nakita kami sa palengke ay pinapatry ko sa kanya. Yan lang, tapos na. Bye-bye!